Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Maligayang pagdating po sa ating pambansang dambana ng San Padre Pio at gayon din sa mga nanonood sa atin mula sa ibang bansa at gayon din po sa ating mga kapitbayanan dito sa mga lalawigan ng ating Pilipinas at gayon din mas lalo na sa mga may sakit po natin mga kapatid upang tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kagalingan. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po ay Sabado na ikalabing-limang linggo ng karaniwang panahon at gayon din binibigyan din natin ang paggunita sa ating Inang Maria tuwing Sabado. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen, si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw na inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan.
Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon, tinutuya ang masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom, ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ng nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa, ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay, at sa lahat ng mga bansay ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya ay sa lansangay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungan, mapagtagumpayan niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba, na lintik lang ang walang ganti, no? Tama ba? Tama ba yung sinabi kong gano'n? Lintik lang ang walang ganti, no? Na kung saan ang hilig natin, no, kapag tayo ay nasaktan, nakante ang ating mga kamag-anak, no, mas lalo na ang mga minamahal natin, ay siya, no, ay ubusan talaga ng lahi, no. May isang lalawigan din yata akong napuntahan na gano'n, no. So nasaktan lang, no, or somehow may pagkakautang, ubus lahat ang lahi, no. Ngayon po ay napakinggan natin sa ating ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay
na hindi siya umiwas doon sa kanyang pagkakataon na siya ay ipapapatay na ng mga Pariseo at yun din ng mga eskriba. Pero during that time, no, we're now already in the chapter 12 of St. Matthew, ibig sabihin matagal-tagal na ang kanyang ministro, ang kanyang pagpapagaling, preaching, at gayon din pakikinig sa mga kanyang nakakasalamuha sa mga iba't ibang bayang kanyang napupuntahan. Palagi po siyang inuusig, palagi po siyang chinichismis, palagi po siyang inaasar, no? Palagi siyang inaapi ng mga ito, ng mga Pariseo, ng mga eskriba. Pero sabi nga dito sa kay Propeta Isias at gayon din sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi na hindi siya gumaganti at gayon din mas lalo na mahinahon ang kanyang pangungusap sa kanila, di ba? So, hindi siya yung talagang ang ganti niya ay galit din, kumbaga, no? So, hindi kasi magkakaintindihan kapag gano'n, no? Kapag mahal mo, hindi mo gagantihan ng kasakitan. Kaya yung mga magulang dito, especially ang mga nanay natin, no, na minsan najojombag, na nabubugbog, 'di ba, ng mga mister, no? So hindi naman lahat, 'di ba? Pero yung mga nanay na ito, mga babaeng ito, kapag sila ay nabugbog, nasampal, may black eye, no, may mga ganyan, ay minsan o kadalasan nananahimik na lamang. Dito natin maintindihan kasi hindi yun katangahan na dahil yun ay mahal na mahal nila ang pamilya nila. Ayaw ng mga nanay na ito na magkahiwa-hiwalay sila, ayaw ng ito na lumaki ang mga anak nila na wala silang tatay. Kaya kanila na lamang tinitiis ang mga ganitong mga klaseng mga pananakit sa kanila ng mga asawa o ng mga bana sa Bisaya, no? Kasi maganda kasi yung term, no? Sa Bisaya, bana, no? Just to distinguish na lalaking asawa. Na kung saan ay ganun, no? Ayaw nilang mapahiwalay sa isa't isa. Yun yung tinatawag nating martir dahil sa pagmamahal at gayon din ay yung nais nating buo pa rin ang ating pamilya, no? Pero sana naman sa mga mister na yon ay dapat natin ipagdasal, no? Dapat natin silang maiahon din, maparealize natin na kung gaano kasakit din ang ginagawa nila sa mga kanilang asawang iyon. Pero yun nga, kudos at maraming salamat sa mga nanay na ito na hindi gumaganti ng kasakitan din, no? Doon sa kaniyang asawa na siya'y binubugbog. Bagkos ay pinagdarasal at mas lalong hindi naman basta tinitiis lamang, ay bagkos ay inaalala ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, pagmamahal sa kanyang anak. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo, kung paano niya tiniis ang lahat-lahat, kung paano niya in-endure lahat ng mga pag-uusig, pang-aasar, pang-aapi sa kanya. Hindi siya gumanti sa lahat ng bagay. Let it stop everything sa atin, no? Kasi kapag tayo ay pinagpatuloy natin at gumanti tayo, there is always a chain reaction, there is always a cycle ng paghihiganti at hindi to hihinto, di ba? Nakalulungkot nga, di ba, ang mga bansang kapag may nagdidigmaan at gumanti na ito ng isang misay lamang pero ubos ang isang bayan, ang isang nation, no? Yung mga ganyan. At yun din ay hindi hihinto ang cycle ng digmaan, hindi hihinto ang cycle ng hate sa bawat isa't isa. Kaya ang ginawa ni Hesukristo ay pagmamahal pa rin, nangusap ng mahinahon at gayon din ay paglingap at pagmamalasakit ang kanyang inatupag, no? Hindi niya ininda ang mga taong mga nag-uusig sa kanya, mas pinakalat pa niya ang kabutihan, mas pinakalat pa niya ang pagmamahal, mas pinakalat pa niya ang paglingap sa kapwa. Yun yung mas inuna pa niya kaysa doon sa mag-entertain doon sa pag-uusig sa kanya. At gayon din kapag lagi tayong nag-i-entertain sa mga nag-uusig sa atin, tayo rin yung mapapagod kapag ganyan, no? Tayo rin yung mga kumbaga ay panghihinaan ng loob, no? Kapag tayo ay nag-i-entertain sa ganyan, no? Yan yung mga bulong ng mga demonyo, yan ang bulong ng mga masasamang espiritu na hindi dapat natin na ginagawa, no? At yun din pinakikinggan. Let us also remember what had happened to Inang Maria, no? The image of the Immaculate Conception. Since this day ay ating ginugunita ang ating Inang Maria tuwing Sabado, di ba? Na kung saan ay tinapakan niya
pinatay niya ang ulo ng ulupong. No? She actually doesn't entertain doon sa pagtutukso ng ulupong. No? Bagkos, pinatay niya ito. At nanatili siyang dalisay, nanatili siyang malinis para sa ating Panginoong Jesucristo at yun din na maging karapat-dapat doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. This gospel for the day, mga kapatid, mga kapanalig, ay isang imbitasyon sa atin, isang paanyaya sa atin na huwag tayong gumanti sa ating kapwa kahit gaano man kasakit ang ginawa nila, kahit gaano man kasama ang ginawa ng ating kapwa, kahit gaano kalalim ng turok ng kanilang pananaksak nila sa atin sa likod, ay huwag tayong gaganti ng kasamaan din sa kanila. Bagkos, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na nangusap ng mahinahon, nagdasal, nanalangin sa ating Panginoong Jesucristo na sila ay magbago. Kung hindi man sila magbago, pero ang ating pagpapanalangin ay pinagbabago tayo na ito, patungo sa pagmamahal, patungo doon sa paglingap sa ating kapwa. At gayon din, ihinto natin sa ating sarili ang lahat ng kasamaan na ito at huwag na natin ipagpatuloy. Bagkos, katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, at gayon din ng ating amang makapangyarihan, na sila'y mahabagin, na sila'y mapagmahal, at patuloy na nagbibigay ng pagpapala, ng siksik, liglig at umaapaw sa ating lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming ginugunita ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat, naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad,
at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Aming banal na Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inubot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, Santo Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panggidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose,
Kaysa ng mga apostol, ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso en ipsum, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitati Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo Nang rin. may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng habag, kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Sa pagsasawak nito, Kordero nakatawad ng po Diyos ang aming na Panginoong nag-alis Jesucristo, sa mga tagapagnawa kasalanan namin ng ang sanlibutan, pakikinabang ng buhay. maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabagin at mapagmahal na puso ni Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mangyayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Beren at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, ipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong paglilingkod at pagkalinga sa bayan ng Diyos. Salamat sa Diyos.